Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ito na naman ako at muling magbabahagi ng kwentong hindi pa naririnig ng karamihan. Nangyari ito nung hindi pa nangyayari ang pananakop ng mga Hapon sa kabundukan ng Tapas Capiz. Ito ang kwento ng aking lola Doray at ng pinsan niya na isang binukot. Ang binukot ay prinsesa noong unang panahon. Sila ang mga kababaihang pinili upang maging isang representante ng kanilang angkan. Kapag ang batang babae ay ipinanganak na maputi at makinis ang balat, nangangahulugan na meron itong dugong bughaw. Sana lahat, di ba? Dugong bughaw ka agad. Hindi man lang naisip na maaring nagtaksi ng asawa. Balik tayo sa kwento. Isinilang na may magandang kutis ang pinsan ni Lola Doray, kung kaya't sa kanilang angkan ito ang napili na maging isang binukot. Hindi sila pinapalabas ng bahay kapag pinapaarawan, nasa bintana lang. Lagi din silang balot ng lampin. Bawal makagat ng lamok o madapuan ng kahit na anumang insekto. Lumipas ang mga buwan na taon. Lumaki na ang binukot. At dahil sa kailangan na din magtrabaho ang ina nito, ay kailangan nila ng mag-aalaga dito. At dahil sa hindi naman nag-aaral si Lola Doray ay siya ang naatasan na mag-alaga sa noon ay 2 taong gulang pa lamang niyang pinsan. Maselan na alagaan ng binukot dahil napakaraming bawal ipakain dito. Bawal din itong bigyan ng pagkain mula sa unang kainan. Kailangan ng ibigay dito ay bagong lutong putahe. Pati ang buhok nito ay kailangan may taga-suklay. Dapat laging nililinis ang kuko. At higit sa lahat, bawal itong palabasin ng bahay. Hindi ito pwedeng madapa at masugatan. Bawal din itong tumapak sa lupa. Dapat ay lagi itong malinis. Si Lola Doray ang naging tagapag-alaga ng pinsan niyang binukot simula pa noong bata ito, hanggang sa magdalaga na ang hinirang na binukot. Isang araw ay may pumunta sa kanila na pinsan ng ina nito. Sinasabi nitong dapat ang anak niya ang hinirang na binukot sapagkat ipinanganak din itong makinis ang balat at maputi. Pero sumagot naman ang namumuno sa kanilang tribo na hindi pwede ang hinihilin mo pa siya na sapagkat ang iyong ina ay hindi kasapi ng tribo. At ang iyong ama naman ay hindi na aktibo. Lalong-lalo na, sakitin naman ang anak mo noon pa man. Kahit na apo. Naging magiting naman dirigma ng tribo ang aking ama noon. Naging aktibo kami sa tribo sa loob ng mahabang panahon. Bakit naman ngayon hindi nyo kami mapagbigyan? May halong galit na tanong ni Pasyana sa matandang yon. Pasyana, alam mong may batas at batayan tayong sinusunod. Hindi ako basta-basta na lang humirang ng kung sino lang. At alam mo yan, pati ng angkan mo. Ang saad ng apo. Galit naman na umalis si Pasyana. Pero bago ito umalis ay pinalingan nito ang ina ng binukot sabay sabi ng, "Masaya ka na ba, Belinda? Isa na ang pamilya mo sa tinitingala ng inutil na tribong ito." "Inutil naman pala sa paningin mo eh. Bakit gusto mo pang maging isang binukot yung anak mo?" Sagot naman ni Belinda sa kanya. Samantalang takot naman na nakasilip sa maliit na siwang ng bintana ang hinirang na prinsesa noon. Pero tila may kakayahan naman ang tiyahin niya sapagkat dumiretso itong tumitig sa kanya. Sabay ngisi nito na tila meron itong masamang binabalak na gawin sa kanya.
Kaagad namang nilapitan ni Doray ang dalaga at pinalayo ito sa bintana. Kaagad naman na lumayo ang prinsesa at nagduyan na lamang ito nun. Doray, bakit ganun si auntie? Hindi ba magandang sama nila ng aking ina? Bakit bigla siyang nagkaganyan? Ang tanong nito. Hindi ko din alam, Rosa, kung bakit siya nagkaganyan. Rosa lang ang tawag ni Doray sa hinirang na prinsesa dahil ayaw nitong tawagin siya ng mahal na prinsesa. Masyado kasing formal yun para sa kanya. Isa pa, mas matanda si Doray sa kanya ng 10 taon. Dumaan pa ang mga araw at bigla na lamang may iniindang karamdaman ng prinsesa. Nung una ay hindi pa ito alam ng kanyang ina. Mabuti na lang at nagkwento ito kay Doray. Alam mo ate, may hindi ako magandang nararamdaman tuwing pasikat at palubog ang araw. Bakit, Rosa? Anong nangyayari? Sumasakit yung ulo ko at nahihilo ako, ate. Hindi naman ako ganito dati, di ba? Wala naman akong sakit o nakain na hindi angkop sa akin. Alam na ba ito ni na tiya at tiyo, Rosa? Hindi pa eh. Natatakot kasi ako, ate. Baka mamaya kung ano pang mangyari. Kasi di ba bawal akong magkasakit o kahit magkaroon ng peklat sa katawan? Kaya nga eh. Pero kailangan nilang malaman ito, Rosa, ng maagapan habang maaga pa. Kung ano man yung nararamdaman mo. Pero natatakot po ako sa pwedeng mangyari, ate. Hayaan mo na. Ako ang kakausap sa kanila. Kinahapunan noon, hinintay ni Dora na makauwi ang mag-asawa mula sa pagtitipon ng tribo. At kaagad niya itong kinausap tungkol sa kalagayan ng prinsesa. Tiya, tiyo, may sasabihin po sana ako sa inyo tungkol kay Rosa. O bakit, Doray? Anong nangyayari sa anak ko? May masama bang nangyari sa prinsesa ko, Doray? Wala naman po, tiya, kaso ang sabi niya kanina sumasama daw yung pakiramdam niya tuwing sisikat at palubog na ang araw eh. Para daw siyang nasusuka. Masakit yung ulo niya. Dahil doon ay mabilis na pumasok sa kwarto ng prinsesa ang mag-asawa para tingnan ang kalagayan nito. Nagkataon naman na palubog na ang araw kung kaya't nasaksihan ng mga ito ang nangyayari sa kanilang anak. Anak, Rosa, ano bang nangyayari sa'yo? Ang nag-aalalang tanong dito ni Belinda. Hindi ko po alam, inay. Nangyari lang man ito nung nakarang araw eh. Hindi ko mawari sa sarili kong kung ano bang nangyari. Wala naman akong nakain na masama. Hindi naman ako nasaktan o nasugatan. Basta bigla na lang ganito ang nararamdaman ko eh. Sagot ng prinsesa sa kanyang ina. Kaagad namang sinapo ng ginang ang noo nito at napansin nitong malamig yon. Pati ang kanyang palad at talampakan. Tonyo, mukhang hindi yata ito maganda. Wika ni Belinda sa asawa. Kahit walang alam sa panggagamot ay may alam naman si Belinda ng mga sinyalis ng kulam at barang. Kung kaya't hindi man sinabi ng diretsyahan ay kaagad niyan itong nahulaan sapagkat ang mga kilos ni Rosa ay kagaya ng mga nasisilayan niyang kinukulam ng dahan-dahan. Kung gayon, Belinda, kailangan na nating magmadali at baka kung ano pa ang mangyari sa anak natin. Kasabay nito ay ang kanyang pag-alis patungo sa bahay ng apo na nasa sentro ng kanilang baryo. Apo! Apo! Sigaw ito ng matanda pagdating niya sa labas ng bakod ng bahay nito. Dali-dali naman itong nilabas ng apo para tingnan kung ano ang nangyayari nun. At doon niya nakita si Tonyo. Apo, ang prinsesa po, merong karamdaman. Bakit? Ano ang nangyari sa prinsesa? Hindi din po namin maintindihan eh.
bigla na lang siyang nagkasakit ng walang dahilan. Dahil doon ay kaagad naman na pumunta ang apo sa bahay ni Tonyo. Pagdating nila doon, kaagad niyang sinuri ang prinsesa at dahil may konting kaalaman sa panggagamot, ay nalaman agad ng apo na hindi lang yun basta-basta karamdaman. Kailangan natin ng isang mataas na uri ng manggagamot, Belinda. Bakit o? Bakit o, apo? Anong nangyari sa anak ko? May nala ako na kung ano ang pinagdadaanan ng prinsesa pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ngayon. Hayaan natin na ang manggagamot ang magsabi sa inyo kung ano ang nangyari sa kanya. Pero apo, saan naman kaya tayo makakahanap ng magaling na manggagamot? May narinig ako nung nakarang araw sa karatig lugar natin na meron dong pumupunta na maglolong babaylan. Dahil may ginagamot sila doon na magsasaka na nakakaranas ng pangkukulam. Kinabukasan naman ay kaagad na pinuntahan ni Tonyo ang nasabing lugar. Araw yun ng Biyernes kung kaya't nagbabaka sakali siyang naroroon ng mga manggagamot na yon. Nang malapit na siya sa bahay na sinasabi ng apo ay nakita niyang may mga tao sa bakuran nito kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at kaagad na siyang lumapit dito. Magandang araw to. Gusto ko lang sana magtanong kung nandito ba yung mga manggagamot. Tanong nito sa binatang nakaupo sa mahabang upuan na nasa labas ng tahanan na yon. Bakit po? Teka manong maupo ka muna, halatang pagod ka eh. Kagad naman na umupo si Tonyo at nakipag-usap sa binata. Maya-maya pa ay lumabas ang isang matanda na nagsasabi ng, sa wakas, natapos na din ang gamutan. Baka kapagpahinga na tayo, Igo. Wika ng matanda. Pero Lolo Agustin, mukhang may nangangailangan pa ho ng tulong natin, oh. Ang wika naman ng binata sa matanda na kakalabas pa sa tahanan na yon. Sino? Tumayo naman si Tonyo at sumagot ng, ako ho, anak ko yung nangangailangan ng tulong nyo. Pakiusap, sana matulungan nyo kami. Saan ho bang tirahan nyo, manong? Medyo malayo-layo pa dito pero makakarating na tayo sa bahay bago pa lumalim ang gabi. Nasa alas 9 na kasi ng gabi nang narating niya ang bahay na kinaroroon ng dalawang babaylan na ito. Ano sa tingin mo, Lo? Tanong ni Igo. Ano pa nga ba? Di tara na. Sagot naman dito ng matandang si Agustin. Pumasok naman sa bahay ang dalawa. Nagpaalam ang mga ito sa may-ari ng bahay na aalis na sila at meron pang nangangailangan ng tulong nila. Bibigyan pa sana sila ng pera ng ama ng ginamot nila pero hindi nila ito tinanggap. Pasensya na, hindi namin matatanggap yan. Babalik na ho ba kayo sa bayan ng Dumalag, manong? Ipatid ko na ho kayo. Alok ng ama ng bata na ginamot nila. Hindi pa kami uuwi ng Dumalag. May pupuntahan pa kami. May naghihintay sa amin sa labas. Sige manong, aalis na kami bago pa lumalim ang gabi. At dahil doon ay pinadalhan na lamang sila ng pagkain at matitimplang kape. Kaagad naman silang umalis pagkatapos nilang magpaalam noon. Halata naman ang pag-aalala at pagmamadali ni Tonyo. Ano bang sakit ng anak mo, manong? Tanong ni Agustin. Teka, ano bang pangalan mo? Ako po si Tonyo. Hindi din namin alam kung anong nangyayari sa kanya eh. Sumasama ang pakiramdam niya kapag pasikat at palubog yung araw. Sige ho, wag mo muna ikwento yung iba pa. Hindi natin alam kung sino-sino at ano-ano ang nakikinig sa atin eh. Binilisan na lamang nila ang kanilang paglalakad. Bulubundukin ang kanilang daanan papunta sa lugar ng pasyente pero hindi na nila ito inintindi dahil sanay naman sila sa lakaran, paakyat at pagbaba ng bundok.
May mga naririnig silang mga hindi kaaya-ayang tunog sa kanilang daanan, subalit hindi na nila ito pinansin pa. Makalipas ang halos 1.5 oras ay nakarating na sila sa bahay ni Tonyo. Papasok pa lamang sila sa bakuran. Naririnig na nilang nagkakagulo ang mga ito. Tumakbo na si Tonyo papasok sa loob nun. Samantalang si Gustin naman ay nagbato na ng mga buhay na salita na pantaboy ng mga masasamang elemento at iba pang mga nasa panig ng kaliwa. Kagad namang sinabihan ni Gustin si Igo na siya na ang pumasok at tumingin sa pasyente nun. Kung kaya't agad-agad namang sinunod yun ni Igo. Pagpasok niya sa bahay, nagulat naman siya sapagkat hindi niya inakala na ang gagamutin niya ay isang binukot. "Ikaw ba ang manggagamot?" tanong ng apo. "Opo, ako po." Medyo nagdadalawang isip naman ang apo sapagkat masyado pa siyang bata. Subalit wala naman itong magagawa kundi ang magtiwala na muna. Kagad namang lumapit si Igo sa nakahiga, subalit nanlilisik na ang mga mata ng pasyente. Naanimoy hindi ito gumagalaw habang nakatitig sa kanya. Bumulong ito ng mga buhay na salita. Hinawakan ng noo ng pasyente. Bigla itong nanginig at nagpupumiglas. Pero katakatakang hindi nito maigalaw ang katawan. "Hindi ka makakatakas, demonyo ka. Ano ang kasalanan ng batang to at bakit mo siya kinukulam? Ha? Wala kang pakialam," sagot naman ng mangkukulam. "May pakialam ako dahil ako ang gumagamot sa kanya. Alam mo yan na kung saan ang mga demonyo, naroroon din kami para tugisin kayo. Kaya sumagot ka na kung gusto mo pang mabuhay. Hindi mahaba ang pasensya ko sa mga kagaya mong mangkukulam. Isang maling sagot mo lang at lahat ng ginawa mo sa batang to ay babalik ng 10 beses sa'yo." Tumahimik naman ang mangkukulam kung kaya't ang ginawa ni Igo. Nag-usal ito ng mga orasyon. Animong patalim ang daliri niya sabay itinutok niya ito sa noo ng dalaga. Nakatulala naman ang dalaga at gustong magpumiglas, subalit hindi ito makagalaw man lang. "Sumagot ka kung ayaw mong tapusin ko ang buhay mo, demonyo ka," wika ni Igo. "Napag-utusan lang ako," sambit ng mangkukulam. "Sinong may utos sa'yo? Sabihin mo, baka maawa pa ako sa'yo. Malay mo, papakawalan pa kita. Tutal, mukhang wala ka namang balak na patayin yung batang to." Gusto lang siyang bigyan ng sakit para bawiin sa kanyang paghirang ng pagiging binukot, sambit ng mangkukulam. At dahil doon sa sinabi niya ay nalaman na ng apo at ng pamilya ng prinsesa kung sino ang may kagagawan ng pangkukulam na yon. Nag-usal si Igo ng mga buhay na salita para ibalik sa nararapat na balikan ng kulam at pati na din mismo sa mangkukulam na yon. Ginawa niya ito para hindi na ito makapangbiktima pa ng iba. Pagkatapos makapag-usal ni Igo ng mga buhay na salita, ay kaagad naman siyang humingi ng isang baso ng malinis na tubig at nilagyan yun ng asin. Kasabay nun, inurasyonan niya ito. Para mawala ang sakit at ulo at panghihina ng katawan ng biktima. Pagkatapos naman itong mainom ang tubig ay kaagad naman itong nakatulog. Inusalan naman ito ni Igo ng pambakod sapagkat mahina pa ang katawan nito at hindi malayong lapitan ito ng mga masasamang elemento at maging ng mga aswang. Pagkatapos maisaayos ni Igo ang pasyente, lumabas na ito sa silid at nakipag-usap sa magulang ng biktima. "May idea po ba kayo, manang, kung sino ang may galit sa anak niyo?"
May alam kami. Hindi namin aakalain na kailangan niya pang umabot sa ganito. Kailangan ko makausap ang taong may kagagawa nito, Manang. Sa bagay, bukas pupunta dito yon. Hihingi ng tawad. Saad ni Igo sa mga magulang ng biktima. Maya-maya pa ay narinig nila ang pagmumura ng apo at ng isa pang manggagamot sa labas ng bahay na si Gustin. May naririnig na silang tunog ng isang hayop nun. Aba, matabang at matibay ah. Mukhang hindi mo yata alam kung ano ang sinusugod mo, aswang. Wika ni Gustin sa nilalang na yon. Manong, samahan niyo na muna yung anak niyo sa silid. May aasikasuin naman kami sa labas. Isarado niyo na maigi ang pintuan ha, lalo na yung bintana. Kakatok na lang kami. Saad ni Igo sa mga ito. Kagad namang sinunod yun ng mag-asawa. Si Igo naman ay lumabas ng bahay para alamin kung ano ang nangyayari nun. Sa paglabas niya ng bahay, nakita niya ang kanyang lolo Gustin at ang apo na kasalukuyang kinakaharap ang tatlong aso. Napakalaki na mga ito na tila ba pwede silang gugutay-gutayin sa isang pagsugod na mga yon. Lo, ang tatapang niya na. Wika ni Igo. Walang ano-ano. Nagpalit anyo ang isa sa mga ito bilang isang tao. Laking gulat ito ng apo sapagkat ito ay dati nilang kasamaan sa tribo na tumiwalag. Ano ang ibig sabihin nito, Pascual? Wika ng apo. Simple lang, apo. Hindi naman namin na ipipilit na gawing isang binukot ang pamangkin ko. Pero gusto kong bawiin ng manggagamot na yun ang pagbabalik ng sumpa sa ate ko. Wika nito. At sinong nagsabi sa'yo na pwede mo akong diktahan? Sagot ni Igo. Hindi ako nag-aral ng pagiging babaylan kung magpapadikta lamang ako sa demonyo na katulad mo. Wika nito sa aswang. Sa galit ng aswang ay sinubukan nito siyang sugurin. Pero nagtaka na lamang ito na hindi na ito makagalaw pa sa kinatatayuan niya. Mahirap kasi sa inyo eh. Hindi kayo nagmamase. Porket wala kayong nararamdaman na aura ko. Iniisip niyo na lang na wala akong alam, no? Wika dito ni Gustin. Umangil naman ng mga ito at nang akma na silang tatakas, hindi na sila makagalaw pa. Nilapitan sila ng manggagamot na si Gustin. Inurasyonan niya ito ng mga buhay na salita bilang sumpa sa aswang na hindi na ito magkakaroon ng kakayahan na makapangbiktima kailanman. Hirap na umalis ang tatlong aswang na naging mga tao ang mga yon. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, nandoon na ang mag-anak na pinsan ni Belinda na si Pasiana, kasama ang asawa nito at anak. Mangiyak-ngiyak itong lumapit sa apo at sa pinsan nitong si Belinda at sa asawa nitong si Tonyo. Pasalamat ka, Pasiana. Balik lang ang ginawa sa'yo. Hindi dinamay ang anak mo. Ngayon, magsisi ka man, huli na. Sagot pa dito ng apo. Belinda, maawa ka sa akin, magpinsan tayo. Yun na nga, Pasiana eh. Magpinsan tayo pero nagawa mo pa ito sa pamangkin mo. Hindi lang yun. Nagawa pa kaming aswangin ng asawa at kapatid mo. Wala namang nagawa pa ang mag-anak kundi ang umalis na lamang, bit-bit ang mga parusang ibinalik sa kanila ng manggagamot. Hindi naman na humarap pa ang dalawang manggagamot sa mag-anak na yon. Sa kadahilan ng nagpapahinga pa ang mga ito sa silid na pinagpahingaan sa kanila ng apo para makabawi gawa ng 2 gabi kasi silang puyat doon sa unang ginamot nila at sa paggamot nila sa prinsesa. Lumipas pa ang ilang oras at nagising na ang dalawa, pati na ang ginamot nilang binukot.
Balot na ulit ito ng balabal sapagkat yun ang nakasaad sa kanilang tradisyon. Bawal itong masilayan ang sino mang lalaki na hindi nito kaanak. Kaanak lamang nito ang pwedeng makasilay sa kanyang itsura at ang lalaki na naging asawa nito. Pagkatapos malamnan ng tiyan ng kape at ng pagkain na pang-umagahan, nagpaalam naman ang dalawang manggagamot na babalik na sa kanilang lugar.